Magandang kaliwanagan po mga kapatid. Atin po nga muling magbabahagi. Ako po ay muling magbabahagi mga kapatid. Ang akin pong ibabahagi ay si Espania Leneo. No? Ito si Espania Leneo mga kapatid ay palaging nakatinghala sa kalangitan. Ito po yung kanyang kwento. Nung panahon ni Lumanos, siya po ay nabuhay. Panahon ni Lumanos siya mga kapatid. June 19, 2021, siya po ay pumanawag ang kanyang presensya. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Nais kong ibahagi ang aking naging buhay noon kapatid. Isa akong mangangaral noon na siyang tunay. Isa akong mangangaral noon sa aming kapanahunan na siyang naglathala rin ng katotohanan. At ang katotohanan na siyang tunay na yaon, gaya ng tinuran ng liwanag sa inyong lahat. Kami ay nagbuwis noon ng buhay para lamang sa libro na ibinabahagi sa inyo sa ngayon. Napakapalad na siyang nakikinig at napakapalad nang siyang nakaririnig, sapagkat yaon ay karagdagan ng kalakasan ng isang mortal. Tulad nito, nasisilayan ko na tila ba ay kayo'y nagtataka sa nasisilayan. Isa bang kababalaghan ang iyong nais sapagkat kaya naming gamitin ang inyong katawang mortal. Kaya huwag na kayong magtataka sapagkat kami lamang ay gumamit at gumagamit ng katawang mortal. Tanging ang pinili ng Ama sa langit lamang, at kami noon ay sa kapanahunan na wala pa ang Amang Jesus sa kalangitan. Kami ay nangaral noon 10 ng aking mga kasamahan, at kami noon ay 5 mangangaral, 5 mangangaral daw po sila, at ang ngalan ko ay Leneo. Ako noon ay isang mangangaral sa aking kapanahunan. Tulad nga ng tinuran sa amin noon, ang bawat libro ay pangalagaan, sapagkat kaloob ito ng Ama sa langit, liban lamang kung ito ay katotohanan o gawa ng isang mortal. Mayroong libro, iba't ibang libro na ngalan, at hindi lamang, sapagkat gayon din sa nakalathala dito ay siyang titignan at siyang itatanim. Ito'y isang mortal noon na siyang nagsulat, ngunit papaano may susulat kung isang hayop ang magsusulat? At gayon din sa inyo kapatid, napakapalad ng siyang nakakasilay sa ngayon. At higit sa siyang naririto, kami ay higit na nagpapasalamat sa inyo sapagkat sa kabila ng pagpipigil ng mga tao ay narito pa rin kayo kapatid. Iilan lamang pa sa ngayon, kayo'y pasasaan ba't dadami din? Dadami din lang. O, iilan pa lang tayo na nananawagan ng Amang liwanag sa kalangitan, mga kapatid, ngunit ang sabi ng mahal na Espania Leneo ay pasasaan din at dadami din lamang kayo. Ako noon ay nagkaroon ng kabiyak. Ang kabiyak na ituturan na kabiyak sa ibabaw ng lupa. Ngunit sa kalangitan ay siya'y hindi ko nakasama. Hindi daw po niya nakasama ang kanyang kabiyak. Gayon din sa nagaganap sa inyo sa ngayon, ang inyong pamilya, kabiyak o anak man, na kung ito ay mananalig o hindi, sapagkat ang tunay na inyong kapatid ay ang nananalig sa ating Ama sa langit na siyang tunay kapatid. Kabiyak man na ituturan o anak, ama o ina at kapatid, kung ito ay hindi naman sa daan na iyong dinaraanan. Paano? Kaya't gayon din sa amin kapatid, sapagkat turan yaon ng Ama sa langit sa amin. Kaya't hindi na ako nagdalawa pa, sapagkat kung saan
at saan patutungo ang aking kabiyak, ay siya lamang ay tumungo roon. At ako naman ay mayroon lalakbayin na siyang tunay, ngunit mas pinili ko ang aking mga tinuring na kapatid, at mas pinili kong sumama sa aking mga kaibigan kaysa sa aking kabiyak. Ako'y nagkaroon ng nag-iisang anak, ngunit ito ay nawala, kapatid. Isa sanang Ginoo na siya sana ang magpapatuloy, ngunit nawala. Napakabata niya, kapatid, nang siya na ay nawala. Ngunit ako noon ay lumuha ng panandalian, at sa araw din na yaon ay doon din nagturan ng liwanag sa akin. Ako ay natutuwa, kapatid, at kami noon ay patungo sa iba't ibang bayan, at ito ay sa bayan ng Bethlehem at Naria na siyang tinuturan. Wala pa, kapatid, ang isang propeta noon. Wala pa ang tinuturan ng isang propeta noon na tagapagligtas ng lahat. Ngunit hindi nila alam kung sino yaon. Ngunit ito pala ay ang bugtong na anak ng amang liwanag sa kalangitan. Ngunit bakit nga ba sa panahon na yaon ay pinababa ang bugtong na anak ng ama sa langit? Sapagkat ito ay bumukas ng kaunti ang pinto ng kalangitan. Kaya't nakalabas, at gayon din sa iilan na anghel sa kalangitan ay inatasang bumaba, magbantay, magsiwalat at gumabay. Gayon din sa hindi nalalaman na may mga anghel sa kalangitan na siyang nagkatawang mortal noon. Ang lahat ng isiniwalat na kanilang isiniwalat ay lahat ay nawala ng yaon, kapatid. At yaon ba ay bumaon sa kailaliman, at bumaon ng bumaon sa kailaliman ng lupa, at sa kailaliman ng kaalaman. Na nawala na, napakaraming kaalaman. Kung ito ay ipagpapatuloy nyo lamang, nakagagalak na pakinggan ang inyong mga tinuran, kapatid, na inyong ipagpapatuloy ang sinimulan. Sapagkat noon nang kami ay nangangaral, kami ay pinagbabato ng mga tao, at kanilang tinuran sa amin ay walang katotohanan ang aming tinuturan. At isa daw kaming mapanlinlang sa pananaligan na kanilang tinuran. Ngunit kami ba ay nanlilinlang, o kami ay nagtuturan ng katotohanan na siyang itatanim? Hindi nagtagal nang kami magkakasama ng aking kaibigan, at kami ay hiwa-hiwalay din, sapagkat sa kanilang paparoonan ay mayroon din mga nang-uuri, at gayon din sa akin ay mayroon din, sapagkat sa dami ng aming nakakasama at iba't ibang kanilang mga tinuturan o pinananaligan. Ngunit nag-iisa lamang, hindi ba, sa ngalan at ang ngalan ng nasa sa inyo o sa papel, ngunit yaon ay wala kung kaligtasan ng iyong iisipin, sapagkat isa lamang yaon na bagay na iyong paglalathalaan. Ang mahalaga ay naitanim mo ito sa iyong puso at isipan. Kung ano ang katotohanan, walang tinuran ang Amang Hesus sa langit, at ang Ama sa langit na kayo ay magtayo ng relihiyon, sapagkat ang relihiyon ay walang ngalan na tinuran, kundi ito'y gawa ng isang tao na mortal, na siya rin sinunod ng karamihan, nang akala ay ligtas na. Ngunit kaawa-awang nilalang na mortal na kanyang anak, sapagkat sa tagal din na siya'y nanalig at sa tinuturang relihiyon ay hindi na naniwala sa tinurang katotohanan, sapagkat hindi ituturan sa kalangitan kung ano ang iyong relihiyon, sapagkat ang mahalaga ay ang iyong pananalig at pananampalataya, sapagkat ang pananalig at pananampalataya at ang tunay na pagtawag ng may sa langit, kapatid, ang siyang tunay na kaligtasan lamang. At manalig ka ng katotohanan, kababalaghan ba ang iyong tinuturan na isinisiwalat sa lahat? Ito'y mula sa kalangitan, at ito'y nagmula sa amin. Liwanag, ito'y hindi sa itim.
kundi ito'y sa liwanag mula sa kalangitan, kapatid, sapagkat sa lahat ang Ama sa langit ang makapangyarihan at sa iyong katawang mortal ay kaya niyang gamitin. Ikaw sa ngayon na nabubuhay pa, ngunit ituturan mo ang kanyang ituturan. Hindi nasasaisipan, kapatid, sapagkat ang isipan ay mapaglinlang na siya rin gumagawa at gumagawa ng iyong kasalanan. O, tingnan niyo po, yung isipan din daw po natin ang siyang gumagawa ng ating kasalanan. Kaya't hindi na ang iyong kaisipan lamang, sapagkat ang iyong kaisipan ay sa iyo lamang, kapatid. Ngunit ang nais ng Ama sa langit ng iyong katawang mortal ay iyong ipagkaloob, sapagkat ito ang gagamitin at hindi ang iyong kaisipan. Tulad nga ng nasisilayan niyong nagaganap sa ngayon, kapatid. Ngunit napakapalad ng kami na ay nagkahiwa-hiwalay, ako ay naglathala sa panghuli sa libro ng katotohanan. At ito ay akin pang nilagdaan ng aking dugo, kapatid. Ito ay inilagay ko sa gilid ng isang napakalawak na tubig, at ito'y sa isang napakalaking bato. Ibinigay ko at inalay ko at inialay ko ang lahat-lahat sa kanya, na kung saan man ako patutungo at hanggang kailan, kung gaano pa kahaba ang buhay na kanyang ipagkakaloob sa akin. Ngunit ang araw at oras din na yaon ay isang napakalaking liwanag ang bumaba, at ang tinuran sa akin, Leneo, kapatid, napakapalad mo, sapagkat ako na siyang inatasan ng Ama sa langit sa iyo'y pumaroon. At nagturan, ikaw man ay napakalakas, ngunit ang turan ng Ama sa langit ay ikaw na ay aalis. Ako ay lubusan ng nagagalak, sapagkat aking nasilayang liwanag ng Ama sa langit. Sa kalangitan ay isang arkanghel na nagngangalang Gabriel. Arkanghel Gabriel na tinuturan. Siya ang dumating noon, at ang librong yaon ay hindi ko na nalalaman, kapatid. Ngunit ang huli kong hiling sa ating Ama sa langit, na kung sino man ang makakuha sa librong aking hawak noon, ay naway kanyang ipagpatuloy ang aking sidmo. Oh, yun po, sidmo, no? Yung ipagpatuloy ang aking sidmo. Ibig sabihin, yun po yung ngalan ng kanyang libro, sidmo. Isa na rin doon sa may libro, ang katotohanang nakalathala, at ang ngalan ng Ama sa langit ang siyang nangunguna. At sa kanyang mga tinuran, alaming mabuti ang katotohanan na siyang tunay. Gayon din sa kautusan. Ikahuli sa pahina ng libro ay nakalathala ang kautusan, ang ikawalong kautusan. At ang nakalathala doon ay ang nakalathala din sa aking libro, kapatid. Sapagkat ang kautusan sa ikawalong bilang ay huwag kang magkunwari kung ang kaharap mo ay katotohanan na siyang tunay, sapagkat ang iyong mga kapatid na ikaw ay nangangaral ay bakit hindi mo mapangaralan ang iyong sarili? Gumagawa ng kasalanan, sapagkat karamihan sa inyo'y wala namang katotohanan. Sa ngalan ng relihiyon na inyong pinananaligan, ikaw nga ay nakaupo at nagdarasal sa maraming nasa iyong harapan na mga kapatid. Ngunit matapos ng iyong pananalig sa relihiyon na yaon, ay ikaw ay lumipat at lumipat sa isang relihiyon. Hindi ba? Na yaon ay pagkukunwari, kapatid. Ikaw ba ay katotohanan na nananalig o nais mong maligtas? At kung kaligtasan ng iyong nais, ay hindi mo kailangan ang relihiyon, kapatid. Ngunit kailangan mong tanggapin ang katotohanan. At huwag kang mananatiling nakakulong sa kawalan. O, huwag ka daw pong manatiling nakakulong sa kawalan. Ano po ba itong kawalan? Ito po yung libro ng kawalan. Naririnig mo ang salapi at patuloy kang nakakulong, at ang nagbibigay lamang ng kaligayahan sa iyo ay ang salaping naririnig mo. Ito po, yung puro salapi, puro ikapo, puro abuloy, yan po, no? Ngunit ang salaping yaon ay hindi para sa iyo, tulad nga ng tinuran noon sa inyo.
Hindi kailangan ng Ama sa Langit ang salapi, kapatid, sapagkat ang salapi ay maibibili at naibibili sa material at hindi kailangan ng Ama sa Langit ang salapi. At ang iyo bang katwiran ay ako ay magbibigay ng salapi at ang kapalit nito'y dagsang biyaya o tinuran, siksik at liglig? Hindi katotohanan. Ikaw ba ay umangat? Kundi ikaw pa ay bumaba ng bumaba. Umangat nga sa material na tinuturan, ngunit nasaan ang iyong espiritu? Hihilain ba ng salapi ang iyong espiritu, kapatid? Babayaran ba? Ang pagtaas sa langit walang kabayaran, kundi ang pananalig mo lamang ang katotohanan. Hindi ka na mahihila ni numan kung itatanim mo ang Ama sa Langit sa iyong puso, sapagkat ikaw na ay di na mabibilang sa kawalan at bubukas sa katotohanan. Patuloy ka na lamang ba, kapatid, at patuloy ka na lamang ba sa iyong dinaraanan na walang katotohanan? Bakit ikaw ay natatakot na mawala sa mundo? Sapagkat hindi mo alam kung saan ka paparoon. Hindi ba sapagkat nasa iyong kaisipan ang kasalanan na iyong nagawa? Ngunit papaano kung tinuran ng Ama sa Langit sa iyo na aking anak, ikaw na ay aking pinapatawad sa iyong mga nagawang kasalanan? Hindi ba't kung saan ka paparoon? Hindi ba't wala ka ng takot, kapatid, sapagkat alam mo na kung saan ka paparoon? Ikaw ba'y mayroong kayamanan na iyong iiwan? Ngunit ang pananalig mo ay dala mo kahit saan ka man pumunta. Ako na noon ay nawala na lamang. Ang aking katawang mortal noon ay kinuha ng tubig, at ito ay sa bilang ng buwan ng 34 at 5 ang araw. Gayon na rin sa bilang ng buwan noon ay sa ngayon ay wala na, hindi ba? Wala na at napakaraming nawala. Gayon na rin sa buhay ay ipinagkalob sa inyo ng Ama sa Langit na matagal at mahaba ay nawala. Kaya naman kayo ay nagtataka na kung bakit ang edad ng mga tinuturan sa inyo ay higit pa sa 100 taon, kapatid. Sapagkat sila ang nanalig sa ating Ama sa Langit, walang ibang ginampanan kundi ang tumulong at mangaral. Huwag ka lamang mag-iisip, sapagkat ang kaisipan nila noon ay naway pagbigyan at pagbigyang mabuhay ng kaitagal. At hindi nila iniisip ang kamatayan, sapagkat karamihan din sa inyo ay tumitingin sa edad, kapatid. Tumitingin sa edad at tinuturang nalalapit na ang aking pagbiyahe. Hindi ba't yaon ang tinuturan? Ngunit huwag mong ituturan yaon, kapatid, sapagkat sa aming kapanahunan ay hindi tinuturan yaon, at ang inisip lamang ay ang haba ng buhay. Hindi ka mawawala kung kakapit ka, kapatid. Hindi ka mahihila kung sa ating Ama sa Langit ay ikaw ay kakapit. At ang edad ko ay 20 nang ang liwanag ay pumanaog sa akin noon. At ako pa nga noon ay nakaupo sa habang ang aking ama ay nagagalit sa akin, sapagkat wala na ako noong ginawa kundi tuminghala. At ang tinuturan ng aking ama sa akin, halina, at ikaw na ay gumawa at manghuli ng isda. Yaon noon ang gawain namin noon. Ngunit ang lahat ay aking itinitinghala, kapatid, sa kalangitan, at gayon din sa paghuhuli ng isda. At kahit saan man kami magpunta, ay lagi lamang akong nakatinghala. Minsan nga ay tinuran ng aking ama sa akin, kung ikaw na lamang ay tumira sa itaas ng bundok, at manatili ka doon na nakatinghala, na kanya noon tinuran sa akin, kapatid. Siyang marapat kong gawin, ama, kung maaari at kung maaari, na aking tinuran. O di, yun po ang sinabi niya, siyang mararapat aking ama. Hanggat ako na nga ay iniwan ng aking ama sa isang bundok, kapatid. Iniwan na lamang niya ako doon sa bundok na mag-isa. Ngunit hindi ako naluha, kapatid, at hindi ako lumuha, kundi ako pa ay natuwa at nagpasalamat sa aking ama. At gayon na nga ang kanyang ginawa.
at gayon din ang kanyang galit sa akin. Ngunit mula noon nang ako ay iwan niya, ay wala na ako sa tabi niya, ay wala na rin siyang nahuhuli. Sa pang-araw-araw na kanyang hinuhuling mga isda, ay wala. Kaya't nang kanya akong balikan ay naroon ako at nakaupo na nakatinghala sa kalangitan at nagdarasal. Ako'y nagdarasal noon hanggat sa siya na nga ay nagturan sa akin at ang kanyang sinabi sa akin, halina anak, patawarin ako sapagkat ikaw ang kayamanan ko. O, yun po, sinabi ng kanyang ama na kanyang tinuran sa akin. Ngunit ang aking ama ay nawala kapatid, nawala sa kanyang katandaan. Siya'y naroon din sa kalangitan na siyang tunay kapatid. At ang ngalan ng aking ama ay Dilo, na siyang tunay. Ako ay isang Espeniya, ngunit nalalaman niyo ba kung ano ang isang Espeniyang tinuturan? Ang isang Espeniya ay mataas kapatid kung siyang ituturan. Mataas na katungkulan sapagkat ang katungkulan na inyong lamang nalalaman ay isang propeta. Ngunit ano nga ba ang propeta kapatid? Ang apostol na siyang tagapagsunod ng ating Ama sa langit, ng Amang Jesus sa kalangitan, na kanyang kasama, kapatid na magtuturan sa kanyang tinuran. Marami din ang kakayahan ng isang propeta, hindi lamang ang makita kung ano ang magaganap na hindi pa naganap, sapagkat ito din ay pinananaugan ng liwanag kapatid. Ngunit mas mataas ang Espeniya. Maraming salamat sapagkat ang Espeniya ay nakakausap ang amang liwanag sa kalangitan, sapagkat ang propeta na tinuturan ay ang isang katungkulan na pinababa ng Ama sa kalangitan noong pinababa niya ang Amang Jesus sa kalangitan sa panahon na yaon. Isa lamang ang makapagtuturan sa iyong katungkulan. At kung ang magtuturan sa iyo ay ang iyo lamang kapatid, wala. Magalak ka kung ang Ama sa kalangitan ang siyang magtuturan sa iyo ng tungkulin mo, sapagkat kung siya ang magtuturan sa iyo ay isa kang katotohanang propeta. Ano ang bulaang propeta? At bakit mo ituturan na isang bulaang propeta ang nangangaral kapatid? Nangangaral ng katotohanan. Bakit ikaw ay galit? Bago pa man mawala ang Amang Jesus sa kalangitan ay tinuran na niya kapatid. Tinuran na niya sa kanyang mga apostol. Mga anak, darating ang itinakda, ang bulaang propeta ay darating. Huwag kayong bibitaw sa ating Ama sa langit upang hindi niya kayo mahila ng maitim. Ngunit ano ang inyong ginawa? Ginawa ng mortal. Napakarami nang bumitaw sa Ama sa langit hanggat ang lahat ng mga mortal ay pinaniwala ng bulaang propeta. Bakit ikaw ay galit? Di ba't iisa lamang ang siyang tunay na pananaligan, ang ating Ama sa langit? Haluan ng sa langit kung tatawagin. Bakit kayo'y bumitaw sa pagtawag ng sa langit? Bakit ninyo hinayaan na kayo ay dalhin sa kadiliman at hindi sa katotohanan? Ang iyong pagparito ay naway hindi lamang upang malunasan ang iyong karamdaman, kundi naway madaragdagan ang iyong kaalaman. Maaari mong ibahagi ang iyong nalalaman at ibabahagi din sa iyo ang iyong pagkakamali. Ang pagkakamali na iyong nalalaman kapatid. Ang bulaang propeta ay ang nagbabahagi ng kawalan, ang libro ng kawalan. Idinala ka na dito ng Ama sa langit upang ituran sa iyo na kumapit kang muli sa Kanya. Ako'y namayapa sa edad na 148 at nais kong ituran sa iyo na ang paglalathalaan ay napakasagrado. Maraming salamat sa inyo. Naway, sa lahat ng aking tinuran kapatid ay tumatak nawa sa inyong mga puso. Ako noon ay sa panahon ni Lumanos kapatid. Maraming salamat. O yun po mga kapatid ang mensahe ni Espenia Leneo. Ano po? Tingnan nyo, mas gusto pa niyang tumira sa bundok na laging nakatinghala. No?
Pero hindi rin siya natiis ng kanyang ama dahil po siya po ay ang kanyang kumbaga swerte. Po, mula nung hindi na siya kasama ay wala nang nahuhuli ang kanyang ama. Yun lamang po, kung kayo po ay may katanungan, maraming salamat. Ang ibig sabihin po nito ay napakaganda po ng kanyang mga mensahe. Maraming salamat. Subscribe lang po kapatid. Salamat sa pakikinig at stay tuned lang po tayo mga kapatid. Maraming salamat.